Bakit inumaga ka na naman ng uwi? Hindi mo ba talaga titigilan yung pag-iinom mo? Ano ba yan? Ang aga-aga ang ingay mo. Visit ka talaga, Pakito. Puro na lang problema ang binibigay mo sa akin. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mong pamboboso sa dalagang anak ng kapitbahay natin? Tarantado ka talaga. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong alam sa binibintang mo. Nakukuha mo pang tumanggi? Kung alam ko lang na bubungangaan mo lang ako, sana hindi na ako umuwi dito eh. Buwisit na buhay to, oo. Mas mainam pa nga na huwag ka nang umuwi. Hayop ka! Mas hayop ka, Tabachoy! Ah, ganun ha? Sige, kapag pumayat ako, hahayaan kita maglaway. Huyo ka sa akin. Nagsasawa na nga ako'y maglalaway pa. Kapal din naman ang mukha mo. Taon 1998. Lipa. Walang araw na hindi nagbabangayan ang mag-asawang sina Pakito at Isabel. Ang kanilang sigawan ang madalas na naririnig ng mga kapitbahay. Samantala, sa gitna ng kanilang pag-aaway, nanatiling mahimbing ang tulog ng kanilang pamangkin na si Soledad. Ngunit matapos ang kaguluhan, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa loob ng bahay. Hoy Soledad, gumising ka na nga riyan. Akin na yung kinita mo sa pagtitinda ng sampagita. Tiyang, matumal po ang benta kagabi, kaya maliit lang po ang maibibigay ko sa inyo. Hindi mo kasi inaayos ang trabaho mo, kaya wala kang kinikita. Buiset, yan na nga lang ang naiaambag mo sa gastusin dito ay hindi mo pa magawa. Ay, naku naman kasi bakit kinupkup pa kita? Wala naman akong napapala sa'yo. Bukod sa bulag ka na, tatanga-tanga ka pa. Pasensya na po kayo. Hayaan niyo po, babawi na lang po ako sa susunod. Puro ka pasensya. Bumangon ka na riyan at mag-igib ka ng tubig sa poso. Opo, Chang. Habang kinakapa ng tungkod ang daang nilalakaran, maingat na tinungo ni Soledad ang pampublikong igiban sa kanilang lugar. 10 taong gulang pa lamang siya nang mawalan ng paningin dahil sa napabayaang katarata sa kanyang mga mata. Nang makulong ang mga magulang dahil sa kasong pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot, ang tiyahin niyang si Isabel na ang kumupkop at nagpalaki sa kanya. Ngunit hindi naging maayos ang buhay niya sa piling ng kanyang tiyahin. Soledad, gusto mo tulungan na kita magsalok ng tubig sa poso? Naku, wag na Ramon. Kaya ko naman tong gawin. Bakit ba ikaw na lang palagi ang gumagawa ng mga mabibigat na gawain? Kung utusan ka ng tiyahin mo, parang hindi niya alam kung anong kondisyon mo. Ano ka ba? Ayos lang sa akin ang mga pinapagawa ni Chang. Wala naman kasi akong gaanong naitutulong sa kanila eh. Tanging ang pagtitinda ng sampagita at mga gawaing bahay lang ang mayaambag ko. Tsaka malaki ang utang na loob ko sa tiyahin ko. Kaya walang problema sa akin kung mahirapan man ako sa mga inuutos niya. Alam mo, bilib talaga ako sa'yo. Kahit bulag ka, ang dami mong kayang gawin. Hindi tulad nung tiyong Pakito mo. Lasinggero na nga, batugan pa. Dapat siyang gumagawa niya mga bagay na inuutos sa'yo ng tiyahin mo eh. Huy, itiko mo nga yung bibig mo. Baka mamaya biglang mapadaan siya dito at marinig niya yung sinasabi mo. Nako, sigurado kukutusan ka nun. Di ako natatakot sa kanya no. Kahit magsuntukan pa kami ngayon. Sa laki ng muscles ko, sigurado knockout siya sa akin. Siraulo ka talaga. Sige na, uuwi na ako. Ako na magbubuhat ng timba na yan. Masyado yung mabigat para bitbitin mo pa. Wag na, kayang-kaya ko na to. Ilang taon ko na tong ginagawa, no? Minsan lang naman kitang tulungan kaya akin na yan. Anong silbi ng pagkakaibigan natin kung hahayaan lang kitang mahirapan? O sige, ikaw ang bahala. Ang kulit mo rin talaga. Natutuwang hinayaan ng dalaga ang pagtulong sa kanya ng kababata. Sa loob ng ilang taon nilang pagkakaibigan, naging maayos ang kanilang samahan. Samantala, nang makarating na sila sa bahay ng kanyang tiyahin, kumunot ang noo ng babae, pati na rin ang asawa nitong si Pakito. Bakit narito ka na namang lalaki ka? Nandiligaw ka ba kay Soledad? Hindi po, Aling Isabel. Tinutulungan ko lang po siya dahil mahirap po magbuhat ng isang timbang tubig. Sus, nagsisinungaling ka pa. Hoy Ramon, para sabihin ko sa'yo, hindi ko hahayaan na ikaw lang ang mapangasawa ni Soledad. Bakit naman po hindi?
Matino naman po akong lalaki. Hindi ako lasenggo at sugarol na katulad ninyo. Anong sabi mo? Bingi na po pala kayo ngayon, Ma'am Pakito. Ang lakas-lakas na nga ng pagkakasabi ko tapos hindi nyo pa narinig? Abay, siraulo ka! Baka gusto mong manghiram na mukha sa aso ngayon. Kayo naman, di na mabiro. Pinapatawa ko lang po kayo dahil palagi kayong galit at seryoso. Hindi ako natutuwa sa iyo, ha? Umalis ka na nga rito bago pa kita balatan ng buhay dyan. Hala, grabe naman kayo sa akin. Ramon, sige na, umalis ka na. Opo. Sige po, alis na ako. Salamat sa pagtulong mo, ha? Pumasok ka na nga rito sa loob, Soledad. Matalim na tumingin ang babae sa kanyang pamangkin habang nag-aasikaso ng kanilang makakain. Hindi gusto ng ginang na nakikipagmabutihan ng dalaga sa lalaki na sa tingin niya ay walang mararating sa buhay. Chang, pupunta lang po muna ako sandali kay Nanay Bidang para sabihin na hindi mo na ako magtitinda ng sampagita ngayong araw. Abay, bakit naman? Wala ka nang kinita kahapon tapos hindi ka pa magtitinda ngayon? Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko eh. Gusto ko sanang magpahinga kahit konti. Huwag mo nga akong paandaran ng kaartihan mo. Wala na tayong bigas na maisasaing bukas, kaya magtinda ka mamaya. Sige po, Chang. At saka nga pala, lumayo-layo ka nga kay Ramon, ha? Hindi ako natutuwa sa pagiging malapit niyong dalawa. Bakit naman po? Talagang tinatanong mo pa? Sa tingin mo gaganda ang buhay mo kapag siya na pangasawa mo? Pero Chang, kaibigan ko lang naman po si Ramon. Hindi po siya nanliligaw sa akin. Akala mo lang yon. Kilala ko na ang galawan ng lalaking yon kaya umiwas ka. Sinasabi ko sa'yo kapag nabuntis ka ni Ramon, palalayasin talaga kita sa pamamahay na ito. Natahimik na lamang si Soledad sa sinabing yon ng kanyang tiyahin. Sa halip, tinulungan niya na lamang ang ginang sa pag-aasikaso sa kanilang makakain. Matapos ang kanilang tanghalian, nagtungo siya sa bahay ng matandang kinukuhanan niya ng mga tindang sampagita. Nanay Bidang? Soledad, ang aga mo yatang pumunta rito ngayon. Meron ka bang kailangan? Wala naman po. Sasabihin ko lang na kaunti lang ang kukunin kong sampagita ngayon. Ay, bakit naman? Sa totoo lang po, masama ang pakiramdam ko eh. Ang kaso kailangan ko pong magtinda ngayon. Bakit? Ano bang tumututol sa'yo para hindi ka makapagpahinga? Halos wala po kasi akong kinita kahapon, kaya kung hindi ako makakapagtinda ngayon, wala na naman ako maibibigay kay Chang. Pinipilit ka ba ng tiyahin mo na magtrabaho ngayon? Nako, hindi po. Huwag mo nang itanggi dahil alam ko ang ugali ni Isabel. Wala talagang awa ang babaeng yon. Bulag ka na nga ay hinahayaan ka pa rin nilang magtinda sa lansangan. Ayos lang po sa akin yon. Wala naman kasi talaga akong ibang naitutulong kina Chang at Chong eh. Pero dapat nakakapagpahinga ka pa rin. Sisikapin ko pong kumita ngayong araw para makapagpahinga naman ako bukas. Pinakita man ng dalaga sa matanda na ayos lamang ang lahat. Mababakas pa rin sa mukha niya na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit nung araw na yon, talagang sinikap niyang kumita ng malaki. Inabot na siya ng gabi sa pagtitinda ng sampagita dahil pinilit niya yung maubos. Bago pa man siya makauwi, narinig niya ang boses ng batang kaibigan na namamalimos sa lansangan. Ate Soledad! Potpot, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Kanina pa po ako nagugutom. Kaso wala pa nagbibigay sa akin ng limos mula kaninang umaga. Tara, sumama ka sa akin. Kumain tayo sa karinderya ni Aling Puring. Naku, wag na ate. Baka mamaya magalit na naman yung tiyang mo kapag kaunti lang ang perang ibinigay mo sa kanya. Huwag mo na yan alalhanin. Kumita naman ako ngayong araw eh. Halika na, kumain na tayo doon. Sige po. Maraming salamat, Ate Soledad ah. Mabilis na inalalayan ng bata ang dalaga patungo sa karinderya na kanilang kakainan. Nang makarating sila doon, agad silang inasikaso ng may-ari.
Ngunit bago pa man sila makakain, dumating na ang ama ni Potpot at siya ay binatukan. Buwisit kang bata ka? Nandito ka lang pala? Kanina pa kita hinahanap dahil wala pang pagkain sa bahay. Wala po akong kinita sa panlilimos ngayon, kaya wala rin po ako nauwing pagkain sa bahay. Baka naman naglaro ka lang buong araw. Bumalik ka sa panlilimos. Huwag kang uuwi ng bahay hanggang wala kang kinikita, ha? Sandali lang po, Mang Cardo. Pinapakain ko pa po si Potpot. Pwede ba? Mamaya na lang ulit siya mamalimos. Hoy, bulag. Huwag mo nga akong utusan na parang may pakinabang ka rin sa akin. Sa susunod na yayain mo pang anak ko sa kung saan-saan, malilintikan ka na sa akin. Bakit kasi si Potpot ang inaasahan mo sa makakain nyo? Ang laki-laki ng katawan mo tapos wala kayong ginawa kundi saktan at abusuhin niyang bata. Aba, siraulo kang bulag ka. Sino may sabi na pwede kang makialam sa buhay namin, ha? Namumuro ka na sa akin, Soledad, ha? Kung ayaw mo masaktan, ayusin mo yung tabas ng dila mo. Papa, tama na po yan. Huwag na kayong magalit kay Ate Soledad. Babalik na po ako sa paglilimos. Sandali, Potpot. Ipapabalot ko na lang ang pagkain mo. Huwag na po, ate. Aalis na po ako. Walang nagawa ang dalaga sa pagtakbo ng bata palayo sa kanya. Nakaramdam man siya ng sama ng loob sa ama nito, pinili na lamang niyang manahimik at umuwi sa kanilang bahay. Pagkarating niya roon, sinalubong siya ng palad ng ginang. Akin ang perang kinita mo ngayon. Ito po, Chang. Ano ba yan? Bakit puro barya? Magkano ito? Nasa 200 daw po ang kinita ko, sabi ni Nanay Bidang. Abay, magaling. Dapat palaging ganito ang kinikita mo para matuwa naman ako sa'yo. Sandali, baka may tinatago ka pa rin sa bulsa mo, ha? Wala po. Binigay ko na po ang lahat sa inyo. Siguruhin mo lamang. Sa oras na malaman ko na nangungupit ka, malalagot ka sa akin. Opo. Siya nga po pala, Chang. Pwede ba akong makapagpahinga bukas? Masakit po talaga ang katawan ko eh. Ay, Soledad naman. Alam mong bayaran ng kuryente bukas. Huwag mo ngang unahin yung kaartehan mo. Kung hindi ka maghahanap buhay, anong mangyayari sa atin? Hanggang ngayon pa rin po ba? Wala pa ring trabaho si Chong? At bakit mo naman tinatanong, ha? Naisip ko lang po kasi na kung magkakaroon siya ng trabaho at iiwasan niya ng pagsusugal, sa tingin ko po, mas gagaan ng buhay natin. Kung makapagsalita ka, akala mo, ang laki na naitutulong mo sa aming mag-asawa, ah. Huwag mong pakialaman ang ginagawa ng tiyuhin mo dahil baka siya pa mismo magpalaya sa iyo rito. Pasensya na po, Chang. Umalis ka na nga sa harapan ko. Bagsak ang balikat ng dalaga habang nangangapa patungo sa kanyang silid. Magpapahinga na sana siya ng gabing yon, ngunit narinig niya na may tumatawag sa kanyang pangalan. Batid niyang si Ramon yun, kaya maingat siyang nagtungo sa kanilang bakuran kung saan naroroon ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Baka mamaya makita ka ni Chong. Huwag kang mag-alala. Nakita ko yung tiyuhin mo na nagiinom sa tindahan ng kapitbahay namin. Malabong umuwi siya agad ngayon. Bakit ka ba nandito? May kailangan ka ba? May binili akong puto na may halong itlog maalat. Alam kong paborito mo to kaya bumili ako ng 5 piraso. Tsaka tanggapin mo tong 100 piso pandagdag mo sa ipon mong pera. Nako, hindi ko yan matatanggap. Umuwi ka na at baka mapagalitan na naman ako ni Chang kapag nahuli niya tayo. Ano naman kung makita niya tayo nag-uusap? May masama ba sa ginagawa natin? Wala naman, pero kilala mo naman yung tiyahin ko, di ba? Aalis lang ako rito kapag kinuha mo na tong mga binibigay ko sa'yo. Bakit ba kailangan mo akong bigyan yan? Dahil alam ko na gusto mo madalaw yung mga magulang mo sa kulungan. Nag-iipon ka ng pera para makita sila ulit, di ba? Pinaghirapan mong perang yan kaya itabi mo na lang para sa pangangailangan mo. Wala naman akong pinagkakagastusan ngayon kaya sige na. Tanggapin mo na to. Ay, ang kulit mo talaga. Sige na nga, akin na. Yan, buti naman. Nga pala, malaki-laki na ba yung naipon mong pera ngayon? Paano ko naman malalaman kung bulag ako? Pero sa bigat ng alkansya ko, sa tingin ko, malaki-laki na rin yon. Hayaan mo, magsisipag pa ako sa trabaho para makatulong sa pag-iipon mo. Pwede rin kitang samahan sa pagdalaw mo sa mga magulang mo. Maraming salamat sa iyo, Ramon, ha? O siya, sige na, umalis ka na. Sige, paalam na. Sandali,
Wala man lang bang goodbye kiss? Sampal gusto mo? Ito naman, di na mabiro. Nang makaalis si Ramon sa bakuran ni na Soledad, nanginig ang buong katawan ng dalaga nang marinig ang galit na boses ng kanyang tiyuhin. Nangangapa man siyang bumalik sa loob ng bahay, sinikap niya pa rin kumalma at itago ang takot na nararamdaman. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang humakbang papasok. Pwede ba? Huwag ka nang sumigaw, Pakito. Baka mamaya ay ireklamo na naman tayo ng mga kapitbahay natin. Kung ayaw mo magwala ako ngayon dito, bigyan mo ako ng pera. Marami tayong bayarin ngayon at alam mo na bang si Soledad lang ang naghahanap buhay sa atin. Kung wala ka ng pang-inom, edi tumigil ka na. Pareho talaga kayo ng pamangkin mong walang silbi. Kung palayasin ko kaya kayong dalawa sa pamamahay na to. Pakito naman, mag-isip-isip ka nga. Huwag mong pairali ng kahibangan mo sa alak. Magbibigay ka ba o sisipain kita palabas ng bahay? Eto na. Sige, kunin mo na lahat yan. Walang nagawa ang ginang, kundi ibigay na lamang ang kinita ni Soledad sa kanyang asawa. Matapos niyang iabot ang pera sa lalaki, agad na yung umalis. Samantala, nakaramdam ng matinding galit ang dalaga sa kanyang tiyuhin dahil hindi man lang nito inisip ang kanyang pagod sa paghahanap buhay. Chang, bakit niyo naman po binigay kay Chong ang perang pinagpaguran ko? Sayang naman yung kinita ko kung ipambibili niya lamang ng alak. Anong gusto mo? Saktan niya ako? Kilala mo naman yung siraulong yon. Walang makakapigil sa mga gusto niya. Sinanay niyo po kasi siya na palagi na lamang binibigyan eh. Hinayaan niyong mawalan siya ng respeto sa inyo. Ang kapal naman ng mukha mong sisihin ako sa mga nangyayari. Hindi ko talaga gusto ang tabas ng dila mong bulag ka, ha? Kapag ako nabwisit sa'yo, puputulan kita ng dila. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Chang. Wala akong pakialam. Matulog ka na nga lang. Huwag kang kakain ngayon kung ayaw mo matulog sa labas. Galit na binulyawan ng ginang ang kanyang pamangkin. Kaya naman hindi na yon nakasagot sa kanya. Pumasok na lamang ulit ang dalaga sa kanyang silid at tahimik na umiyak. Kinabukasan, habang naghihilamos ng muka si Soledad, napansin ng kanyang tiyuhin ang bakas ng buwan ng dalaw sa kanyang mahabang kasuotan. Soledad, halika nga rito. Bakit po, Chong? Magpalit ka ng damit mo dahil tinagusan ka na. Po? Hindi mo ba alam na may buwan ng dalaw ka ngayon? Hindi po eh. Maglinis ka ng katawan mo para hindi ka nangangamoy malansa. Siya nga pala. Iwas-iwasan mo si Ramon kung ayaw mo malintikan ka sa akin, ha? Kaibigan ko lang naman po si Ramon, Chong. Sino niloko mo? Akala mo hindi ko alam na nakikipaglandian ka sa kanya? Tigilan mo ang pakikipagmabutihan kay Ramon dahil walang ibang lalaki ang pwede makinabang sa'yo kundi ako lang. Hindi ko po nauunawaan yung sinasabi niyo, Chong. Sundin mo na lang kung anong inuutos ko sa'yo. Maliwanag ba? Opo. Tumugon na lamang ang dalaga sa ipinag-uutos ng kanyang tiyuhin, kahit pa hindi niya nauunawaan ang sinasabi nito. Ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng pangamba ay pinagsasawalang bahala niya na lamang. Hanggang isang gabi. Soledad, nasan yung tiyahin mo? Wala po si Chang ngayon dahil dumalo po siya sa seminar at pinapasabi niya na bukas pa raw po siya uuwi. Para sa naman yung seminar na yon? Para po sa inaplayan niyang trabaho. Ganun ba? Mabuti naman at naisipan niya na magtrabaho. Kaya nga po eh. Nga pala, may pagkain na po akong hinanda sa inyo, Chong. Tawagin niyo na lamang po ako kung may kailangan po kayo. Sandali. Dito ka lang muna sa tabi ko. Samahan mo akong kumain ngayon. Pero tapos na po akong kumain, Chong. Wala akong pakialam. Sumunod ka lang sa sinasabi ko. Matalim na tinitigan ni Pakito ang dalaga at walang kaabog-abog na hinapit niya ang bewang nito. Napasinghap naman si Soledad sa ginawa ng kanyang tiyuhin at agad na sinikap kumawala. Ngunit hindi niya kayang tapatan ang lakas ng lalaki. Chong, bitawan niyo po ako. Nasasaktan po ako.
Lalo ka pa masasaktan kapag sumigaw ka at hindi mo ginawa ang gusto ko. Nakikiusap po ako, Chong. Huwag niyo po akong gawin ng masama. Alam mo, matagal na ako nagtitimpi sa pagnanasa ko sa iyo, Soledad. Ngayon lang ako magkakaroon ng pagkakataon na maangkin ka, kaya pagbigyan mo na ako. Huwag po, Chong. Maawa kayo sa akin. Tumahimik ka! Sandaling nahinto sa paghinga ang dalaga nang suntukin siya sa sikmura ng kanyang tiyuhin na naging dahilan ng unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Gustuhin man niyang sumigaw, ngunit hindi niya magawa dahil tila naubusan siya ng hangin at nanigas ang kanyang lalamunan sa tindi ng sakit. Matapos siyang gamitin ng lalaki, nakaramdam siya ng labis na panghihina. Napakahayop niyo, Chong. Humanda kayo. Isusumbong ko kayo kay Chang Isabel. Eh di subukan mo. Pero sa iba, wag mo sasabihin yan. Papatayin kita. Tsaka para sabihin ko sa'yo, walang masama sa ginawa ko dahil siningil ko lang ang mga ginastos ko sa pagpapalaki sa'yo. Napakasama ninyo. Kuyom ang kamao ng dalaga habang umaagos ang kanyang mga luha. Gustuhin man niyang magsumbong ay hindi niya na nagawa. Nanatili lamang siyang tahimik at umiyak ng walang ingay. Kinabukasan, pagka-uwi ni Isabel, nakita niya ang pamangkin na nakaupo sa mahabang bangko sa labas ng kanilang bahay. Napansin niya rin na namumugto ang mga mata nito. Hoy, Soledad! Anong tinutunga-tunga mo rito sa labas? Nakapaghanda ka na ba ng makakain natin? Chang, may sasabihin po ako sa inyo. Ano na naman? Oh, narito ka na pala, Isabel. Eh, kumusta yung seminar mo, ha? Ayos naman. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, pagsabihan mo yung pamangkin mo dahil nakita ko siya kagabi na nakikipaglandian na naman kay Ramon. Sa sobrang galit ko sa kanya, nasaktan ko siya. Abay, dapat lang. Kung ako pa nakakita sa kanila, baka maubos pa sa akin ang buhok ng babaeng yan. Chang, wala pong katotohanan ng sinasabi ng asawa ninyo. Sus, wag mo na nga itanggi. Gagawin mo pa akong sinungaling. Ikaw, Soledad, namumuro ka na talaga sa akin, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala kang mapapala kay Ramon? Sa oras na mabuntis ka ng lalaking yon, palalayasin kita rito. Pero Chang, pakinggan niyo po muna ako. Manahimik ka. Mag-asikaso ka na lang ng kakainin natin. Buisit ka, talagang inutil ka. Nakaramdam ng matinding galit si Soledad dahil sa kawalan ng hustisya sa masamang ginawa sa kanya ng tiyuhin. Ilang beses man niyang sinubukang magsumbong sa tiyahin, ngunit palaging gumagawa ng paraan si Paquito na hadlangan ang kanyang pinaplano. Nang dahil doon, paulit-ulit siyang inabuso ng lalaki hanggang isang araw. Chang, hindi na po muna ako magtatrabaho. Kanina pa po kasi ako sumusuka. Nanghihina po talaga ang katawan ko. Sandali nga. Madalas ko nang napapansin yung pagsusuka mo, ah. Umamin ka nga sa akin. Buntis ka ba, Soledad? Ho? Anong ho? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi po ako buntis, Chang. Talaga lang, ha? Halika, sumama ka sa akin. Sandali, saan niyo po ako dadalhin? Ipapatingin kita sa health center. Tingnan natin kung nagsasabi ka ng totoo. Kinaladkad ng ginang ang dalaga palabas ng kanilang bahay. Malakas ang kutob ni Isabel na nagdadalang tao ang kanyang pamangkin at hindi nga siya nagkakamali. Dala ng matinding galit, nagawa niyang palayasin si Soledad. Chang, nakikiusap po ako. Pakinggan niyo muna ang sasabihin ko. Tumigil ka na. Ang kapal ng mukha mo. Ilang taon kitang inaruga at pinagtiisan, tapos magpapabuntis ka lang kay Ramon na walang narating sa buhay. Hindi naman po si Ramon na nakabuntis sa akin, Chang, eh. Kung hindi siya, sino? Wag mo nang pakinggan yung pamangkin mo. Bulag naman yung pamangkin mo at wala na rin yung pakinabang sa atin kaya dapat lang napalayasin mo na yan. Kayo dapat ang lumayas dito, Chong. Dahil napakahayop nyo. Tandaan mo, mabubulok sa impyernong kaluluwa mo. Aba, buwisit ka talagang babae ka. Wala ka ng respeto sa tiyuhin mo. Umalis ka na rito bago pa kita kalbuhin.
Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Nanghihina ang katawan ng dalaga nang tuluyan na siyang umalis sa puder ng kanyang tiyahin. Ilang beses man siyang bumagsak sa paglalakad, nagpatuloy pa rin siya sa paghakbang. Wala siyang ibang naiisip na mapuntahan kundi si Nanay Bidang. Kaya naman naglakas loob na lamang siyang lumapit sa matanda. Ay, Diyos ko, Soledad! Bakit ang gulo ng itsura mo? Nanay Bidang, tulungan niyo po ako. Ano ba nangyari sa yung bata ka? Pinalayas po ako ni Chang dahil inakala niya na si Ramon ang nakabuntis sa akin. Ano? Buntis ka? Opo, pero hindi ko ginusto nangyari, Nanay Bidang. Ilang beses po akong pinagsamantalahan ni Chong Pakito. Palagi niya akong tinatakot na papatayin, kaya nagawa niya akong abusuhin. Hayop talaga ang lalaking yun ah. Halika, magtutungo tayo sa presinto. Huwag na po. Nahihiya akong malaman ng iba nangyari sa akin, Nanay Bidang. Soledad, huwag ka matakot dahil sasamahan kita. Ako ang tutulong sa'yo. Pero hindi pa po ako handa. Natatakot ako sa pwedeng mangyari at sa panghusga sa akin ng iba. Nakikiusap po ako, Nanay Bidang. Itago na lamang po muna natin ang tungkol sa bagay na ito. Hindi tama na manahimik ka lamang. Ngunit kung yan ang makabubuti sa ngayon, sige, ililihim natin ang nangyari sa iyo. Sinikap man ng dalaga na itago ang masalimuot na nangyari sa kanya. Nagulat na lamang siya nang malaman ng mga kapitbahay nila na siya ay nagdadalang tao. Sa kabilang banda, labis na nag-alala si Ramon nang malaman ang nangyari sa kanyang kaibigan. Kaya naman nang makita niya si Soledad ay agad niya yung kinausap. Soledad, pwede ba lumayo ka na sa akin? Iniiwasan mo ba ako? Sabihin mo sa akin, sino ba talagang ama ng pinagbubuntis mo? Sabi nila sa akin daw yan pero wala naman na magitan sa atin. Kung ano man ang mga naririnig mo, hayaan mo na lang. Magsabi ka ng totoo. May nangyari bang masama sa'yo? Wala. Kilala kita. Alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kaya aminin mo na sa akin ang nangyari. Bakit? May magagawa ka ba kung sakaling malalaman mo? Oo, titiyakin ko na mananagot ang taong nanakit sa'yo kung meron man. Sa tingin ko mas mainam pa na. Hayaan mo na lamang ako. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang nangyari sa'yo. Pero natatakot ako, Ramon. Soledad, kaibigan mo ko. Mula pa noon magkaramay na tayo sa lahat ng problema mo. Ako naging mata mo nung mga panahon na nahihirapan kang lakbayin ang lugar natin. Kaya magtiwala ka sa akin. Ramon, pinagsamantalahan ako ni Chong Pakito. At siya rin ang nakabuntis sa akin dahil sa paulit-ulit niyang pang-aabuso. Ano? Wala akong magawa dahil sa takot ko sa kanya na baka patayin niya ako. Ang gagong yun. Humanda siya sa akin. Sandali, saan ka pupunta? Dito ka lang. Akong gagawa ng hustisya para sa'yo. Sinubukan mang pigilan ni Soledad ang kanyang kaibigan, wala pa rin siyang nagawa. Nang sumugod yon sa kanyang tiyuhin. Sa puntong yon, natakot siya sa maaaring mangyari. Samantala, galit na hinarap ni Ramon si Pakito habang hinahanda ang sarili sa pakikipaglaban. Ano bang problema mo sa asawa ko? Ang kapal na mukha mong sumugod dito at magsisisigaw? Pumasok ka na, Isabel, sa loob. Ako nang bahala dyan sa lalaking yan. Hayop ka, Mang Pakito. Paano nyo nagawang pagsamantalan si Soledad? Hindi na kayo naawa sa kondisyon niya. Hoy, ayusin mo yung pinagsasasabi mo ha. Wala akong alam sa binibintang mo sa akin. Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Dahil naniniwala ako sa sinasabi ni Soledad. Walang ibang gagawa sa kanya ng kasamaang yun kundi kayo lang. Masyado na talagang halang ang bitukan ninyo. Sandali nga. Ano ba talaga nangyayari rito? Hindi ko na nauunawaan ang mga pinagsasasabi mo, Ramon. Yang asawa nyo, Aling Isabel. Siya po ang nakabuntis kay Soledad. Walang awa niyang pinagsamantalahan ng kaibigan ko. Kaya humanda siya sa akin dahil tinitiyak ko na manghihiram siya ng mukha sa aso.
Tumigil kang hayop ka! Nauwi sa sagupaan ang galit ng dalawang lalaki. Nagpalitan sila ng suntok at sigawan habang pilit na inaawat ng mga nakasaksi sa paligid. Ramdam ang tensyon sa bawat galaw nila at tila walang gustong umatras sa kanilang pagtutuos. Sa tindi ng pagkasuklam ni Ramon, nagawa niyang basagin ang muka ng tiyuhin ni Soledad. Nang dahil naman sa mga natamong sugat ni Paquito, naisugod pa siya sa ospital. Samantala, agad na dinala ang binata sa presinto, tanga ng galit na hindi pa rin humuhupa. Ramon, kumusta ka na? Mabuti na lang sinamahan ako dito ni Nanay Bidang. Dapat nga hindi ka na pumunta rito eh. Gabi na't malamig pang panahon. Baka mamaya magkasakit ka pa niyan. Ikaw tong wala sa maayos na sitwasyon eh, kaya huwag akong alalahanin mo. Bakit naman kasi nagawa mo pang bagay na yun sa tiyuhin ko? Tingnan mo, nahihirapan ka tuloy ngayon. Ayos lang ako. Ang importante sa akin, natikman yung galit ko sa ginawa niya sa'yo. Maraming salamat sa ginawa mo para sa akin ha. Pero nasasaktan ako sa nangyayari sa'yo ngayon. Makakalabas din naman ako dito. Intindihin mo na lang ang sarili mo at ang bata sa sinapupunan mo. Mag-iingat ka dito ha. Mabigat sa kalooban ni Soledad ang sinapit ni Ramon sa pananakit nito sa kanyang tiyuhin. Hindi niya lubos akalain na magagawa yun ng kaibigan para lamang ipaghiganti siya kahit na sa maling paraan. Ang mag-asawang sina Isabel at Paquito naman ay patuloy ang pagkakaroon ng hidwaan. Kung bubungangaan mo lang ako rito sa ospital, mas mainam pa na umuwi ka na lang. Bakit nagagalit ka? Tinatanong ko lang naman kung may katotohanan bang paratang sa'yo ni Ramon. Ano bang tingin mo sa akin? Baliw para gawa ng masama ang batang pinalaki natin noon? Naguguluhan na kasi ako sa mga nangyayari. Kung hindi si Ramon ang nakabuntis kay Soledad, sino? Aba, malay ko. Alam mo, sa tingin ko, gumagawa lang ng kwento yung Soledad na yan para magkaroon ng lamat ang pagsasama natin eh. Nang sa ganun, mauwi tayo sa hiwalayan. Aray ko. Ano naman ang dahilan niya para gawin yan? Ay, hina naman ang kokote mo, oo. Di ba nga nagagalit siya sa akin dahil kinukuha ko ang perang kinikita niya? Sa madaling salita, gumaganti sa akin si Soledad. Naku, humanda talaga sa akin ang batang yan. Ang kapal ng mukha ng bulag na yon. Nagngingit-ngit sa galit si Isabel, kaya naman wala siyang pinalagpas na oras. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Nanay Bidang para awayin ang kanyang pamangkin. Nagsisigaw siya sa labas ng tahanan ng matanda habang tinatawag ang pangalan ni Soledad. Ano bang kailangan mong babae ka? Mahiya ka naman sa mga kapitbahay ko. Nasaan si Soledad? Ilabas niyo ang babaeng yan. Ano bang kailangan niyo sa akin, Chang? Mabuti naman at humarap ka na rin sa akin. Nananahimik na po ako kaya sana huwag niyo na akong guluhin pa dito. Ang kapal na mukha mo. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka sumandal sa akin na mahabang panahon? Bakit, Chang? May magandang bagay ba kayong pinakita o ipinadama man lang sa akin? Wala akong naaalala na mayroon kayong mabuting ginawa. Mula nung mapunta ako sa puder ninyo, naging kalbaryo na ang buhay ko. Baka nakakalimutan mo kung hindi dahil sa akin, namatay ka na sa lansangan noon. Walang silbi ang mga magulang mo, kaya ako nagpalaki at nagpalamon sa'yo. Tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin? Pinalayas kita kaya gumawa ka ng kwento na ikasasama ng asawa ko. Alam kong hindi niyo ako paniniwalaan sa kababuyan na ginawa sa akin ni Chong, pero patuloy kong igigiit na nagsasabi ako ng totoo, Chang. Sinungaling ka! Hindi magagawa ni Paquito ang bagay na binibintang mo sa kanya. Sige lang, paniwalaan niyo kung anong sinasabi niya. Wala na akong pakialam sa inyo mula ngayon. Umalis ka na dito, Isabel! Hindi pa ako tapos sa'yo, Soledad! Tandaan mo yan! Nanatiling matatag ang dalaga kahit dama niya ang bigat ng mga salitang binitawan ng kanyang tiyahin. Hindi siya natinag, bagkus ay lalong tumuwid ang kanyang tindig. Subalit sa kabila noon, nakakaramdam pa rin siya ng sakit dahil sa karahasan na nangyari sa kanya. Ayos ka lamang ba? Huwag mo masyadong dibdibin ang mga sinabi ng tiyahin mo.
siya rin naman ang magdurusa sa huli. Alam niyo po, Nanay Soledad, gustong-gusto kong makaganti kay Chong sa kahayupan na ginawa niya sa akin. Ang kaso lamang po, paano? May paraan para makaganti ka sa lalaking yon. Hindi man siya managot sa batas, magdurusa naman siya sa matinding sakit. Ha? Ano pong paraan yon? Soledad, sa tingin ko, ito na ang panahon para malaman mo kung sino talaga ako at kung ano ang kaya kong gawin. Po? Iha, isa akong mambabarang. May kakayahan akong bigyan ng malalang sakit ang isang tao. Totoo po? Oo. Kung gusto mo, maaari kitang turuan sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Mas mainam kasi kapag ikaw mismo magbibigay sa kanya ng kaparusahan. Mas mapapalakas ng orasyon ang sumpa kung ang magsasagawa nito ay ang taong may malalim na galit. Pero natatakot po ako. Huwag kang mag-alala dahil gagabayan kita. Pag-iisipan ko po muna, Nanay Bidang. Ilang gabing hindi nakatulog ng maayos ang dalaga dahil sa inaalok na tulong sa kanya ng matanda. Alam niyang masama ang paraan na naiisip nila, ngunit sa tingin niya ang bagay na yon ang mas higit na makatutulong sa kanya para makapaghiganti sa kanyang tiyuhin. Makalipas ang ilang araw, nakapagpasya na siya na gawin ang kanilang binabalak. Pinag-aralan niya ang tamang paggamit ng itim na kapangyarihan hanggang sa matagumpay niyang nabigyan ng karamdaman ang kanyang tiyuhin. Nang panahon na yon, halos kalalabas lang din ng lalaki sa ospital. Ano ba nangyayari sa iyo, Pakito? Kanina ka pa hindi mapakali sa kinahihigaan mo. Hindi ko nga alam eh. Parang sinisilaban ang katawan ko. Sobrang init at naglalagkit ako sa sarili ko. Bakit hindi ka maligo para guminhawi ang pakiramdam mo? Ayoko. Gusto ko na nga magpahinga eh. Ang kaso nahihirapan ako matulog. Ano nang gagawin natin? Siya nga pala, uminom ka na ba ng gamot? Hindi pa. Bakit naman? Paano mawawala ang mag-asa mukha mo kung hindi mo iinumin ng tama ang gamot mo? Ako nang bahala sa sarili ko. Matulog ka na nga lamang dyan. Aray. Ewan ko sa'yo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Galit na tinalikuran ni Isabel ang kanyang mister at hinayaan niya na lamang yon. Kinabukasan, habang kumakain sila ng pananghalian, bigla na lamang nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Pakito na nagdulot sa kanya ng hirap sa paghinga. Nang mga sumunod na araw, lubos na nanghina ang kanyang katawan at nawalan siya ng gana sa pagkain. Madalas siyang makaramdam ng matinding pagod kahit wala naman siyang ginagawang mabigat na trabaho. Paminsan-minsan, sumasakit ang kanyang ulo at nahihilo kasabay ng malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Napansin din ng kanyang asawa na lutang siya at hirap mag-focus, na animoy may bumabagabag sa kanyang isipan. Sa tuwing pagsapit ng gabi, lalo pang lumalala ang kanyang nararamdaman. Hindi siya mapakali, balisa at tila may mabigat na nakadagan sa kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit kakaiba ang nangyayari sa kanya na unti-unting sumisira sa kanyang lakas. Isabel, Oh, bakit? pwede ba pakimasahe naman ang pako? Kanina pa kasi nangangalay ang mga yan eh. Ano ba yan? Ang dami mo namang nararamdaman. Nakakasawa na. Huwag ka na magreklamo, pwede ba? Kung pinapatingnan mo ba ako sa doktor, di sana nalaman na natin kung ano ba nangyayari sa akin. Kung makapagsalita ka, akala mo naman may pera tayo. Alalahanin mo, maliit lang ang kinikita ko sa trabaho. Sapat lang para hindi tayo mamatay sa gutom. Alam mo, dapat sinisingil mo yung pamangkin mo sa pagpapalaki natin sa kanya eh. Mahal na araw ngayon, kaya sigurado malaki ang kinikita nun sa pagtitinda ng sampagita. Ha? Tama ka. Mabutit na isip mo yan. Di mo naman ako katulad na makitid ang utak. Ano ka ba? Umayos ka nga sa pagsasalita mo. Nakakainis ka na talaga. Bakit? Totoo naman, di ba? Ewan ko sa'yo. Buisit ka.
Galit na nilayasan ni Isabel ang kanyang asawa kahit pa kailangan nito ang kanyang tulong. Hindi na siya lumingon pa habang mabilis na naglalakad papalayo sa kanilang tahanan. Nang mapadaan siya sa simbahan, kumunot ang noo niya nang makita roon si Soledad kasama si Nanay Bidang na nagtitinda ng sampagita. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Guguluhin mo na naman ba si Isabel? Pwede ba? Huwag kang makialam, matanda ka. Kung hindi kayo magsisimba at bibili ng sampagita namin, mas mainam po na umalis na lang kayo rito, Chang. Hoy! Huwag kang ang umasta na parang wala kang utang sa akin. Utang? Ano po ang sinasabi nyo? Sus! Kunwari ka pang hindi mo alam. Malaki ang ginastos namin sa'yo mula bata ka pa. Kaya dapat lang nabayaran mo kami sa pagpapalaki namin sa'yo. Mukha po talaga kayong pera, Chang. Akala ko bukal sa kalooban yung pagkupkup sa akin. Yun pala, gagawin niyo lang akong kalabaw na kakayod para mabuhay kayo ni Chong. Wala akong utang na dapat bayaran sa inyo dahil ako po ang halos nagpapakain sa inyo noon. Grabe! Ang tigas talaga ng pagmumukha mo. Kung ihampas ko kaya itong bag sa'yo, ha? Subukan mo lamang saktan si Soledad. Ako ang makakalaban mo. Ang tapang mo talaga, matanda ka. Akala mo naman uubra ka sa akin? Huwag mong maliitin ang kakayahan ko dahil kaya kitang gawan ng masama. Wala akong pakialam. Para sabihin ko sa iyo, hindi ako natatakot sa matandang hukluban na katulad mo. Pakiusap po, Chang. Umalis na po kayo rito. Aalis ako, pero hindi kita titigilan hanggat hindi ka nagbabayad ng utang mo sa akin. Nababaliw ka na talagang babae ka. Pinagbabato ni Nanay Bidang si Isabel ng mga basura na nasa kanyang tabi. Sa labis na pandidiri naman ng babae ay tuluyan na siyang umalis. Samantala, patuloy pa rin ang paghihirap ni Paquito sa kanyang karamdaman. Nang araw na yun, nawalan pa siya ng malay at muling sinugod sa ospital. Ano ba naman tong kamalasan na dumarating sa buhay natin? Nahihirapan na ako, sa totoo lang. Yang ka na naman sa pagrereklamo mo eh. Sa tuwing nagsasalita ka, parang pinamumukha mo sa akin na pabigat lang ako sa buhay mo. Bakit? Hindi ba? Tingnan mo nga, wala na tayong pera. Nadala ka pa sa ospital. Oh, ano ngayon? Ano ibabayad natin dito? Hindi ko ginusto na magkasakit ako kaya itiko mo yung bunganga mo. Anong hindi? Ilang beses na kitang pinagsabihin na itigil mo ng pag-iinom mo, di ba? Pero ano? Nakinig ka ba sa akin? Pinairal mo pa rin ang katigasan ng ulo mo. Kaya ayan, nagkasakit ka na ngayon. Tapos sasabihin mo, hindi mo ginusto magkasakit? Ang labo talaga ng utak mo. Ano ba? Sige na, oo na. Buisit ka talagang babae ka, oo. Ako pa talaga naging buisit ngayon. Hoy, Paquito, dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil kahit ginawa mo na masama ang pamangkin ko, inaalagaan pa rin kita. Ang kapal talaga ng mukha mo. Masyado ka kasing bungangera kaya nakakainis ka na. Kasalanan mo naman kung bakit ako ganito Ewan ko sa'yo. Ay, nakakapagod kang kausap. Hindi na natapos ang pag-aaway ng mag-asawa nung araw na yun. Ngunit nanatili pa rin ang babae sa tabi ng kanyang mister. Sa kabilang banda, naging maayos ang pasok ng pera sa dalaga. Palagi na siyang nakakaubos ng kanyang panindang sampagita at dahil doon nadagdagan pa ang kanyang ipon. Soledad, magpahinga ka na muna. Halika't maupo ka sa tabi ko. Ayos lang po ako, Nanay Bidang. Kailangan kong makaubos ng paninda para makapagpalaboratory ako bukas. Sabik na akong malaman kung ayos ang lagay ng magiging anak ko. Alam ko yon. Pero kanina ka pa nakatayo riyan. Makakasama rin sa pinagbubuntis mo kung palagi kang mapapagod. Sige po, Nanay Bidang. Hayaan mo, kapag kumita rin ako ng malaki, tutulungan kita sa mga gastusin mo. Sana ay lumabas na malusog yung anak mo. Oo nga po, sana nga po. Alam mo, bilib talaga ako sa iyo, bata ka. Kahit nabunga ng karahasan ng batang nasa iyong sinapupunan, tinanggap mo pa rin ang buo ang iyong pinagbubuntis.
Wala naman po kasing kasalanan ng bata na nasa tiyan ko. Sa totoo lang, sabik na akong lumaki siya. Gusto ko nang maramdaman ang unang sipa niya. Magtiwala ka. Palaging may awa ang Diyos sa mabubuting tao na katulad mo. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Bidang. Naging daan ang pagbubuntis ni Soledad para magpatuloy pa siya sa kanyang buhay. Masaya ang dalaga na magkakaroon na siya ng supling kahit pa bunga yon ng masalimuot niyang nakaraan. Samantala, pinagpatuloy niya pa rin ang pagpapahirap sa kanyang tiyuhin. Gabi-gabi siyang nagsasagawa ng orasyon para mas paigtingin pa ang karamdaman nito. Nang matingnan ng doktor ang kalagayan ng lalaki, normal lahat ng pagsusuri na isinagawa sa kanya. Kaya naman, naresetahan na lamang siya ng vitamins at gamot na pantanggal kirot kung sakali na mayroon pang sumakit sa kanya. Pakito, nakapaghain na ako. Kumain ka na lang, ha? Ano naman ang niluto mong ulam? Tuyo. Tuyo na naman? Wala ka bang ibang alam ipakain sa akin kundi tuyo? Huwag ka na magreklamo dahil inutang ko pa yan sa tindahan. Halos wala na nga tayong makain, nag-iinarte ka pa. Hindi ako nag-iinarte. Alam mo namang may kati-kati ako eh. Paano gagaling to kung puro tuyo na lang ang ipapakain mo sa akin? Kung gusto mo na masarap na ulam, di magtrabaho ka. Ay naku, napakabobo mo talaga. Paano ako makakapagtrabaho kung ganitong kalagayan ko? Maraming paraan kung gusto mo talaga magtrabaho. Ang kaso, tamad ka. Ilang taon tayo nakaasa sa kinikita ni Soledad at ngayon wala na tayong maaasahan. Abay, dapat tulungan mo ako sa paghahanap buhay. Hindi mo ba talaga nauunawaan ang sinasabi mo? Hirap na nga akong makatayo. Nangihina ng mga buto ko. Kaya paano kita matutulungan sa paghahanap buhay? Di mamalimos ka. Ano? Nababaliw ka na talagang babae ka, ano? Umalis ka na nga't baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Hindi inaasahan ni Paquito na sasabihin yon sa kanya ni Isabel. Mula nung magkasakit siya ay hindi na naging maayos ang pagtrato sa kanya ng kanyang asawa. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nakikisama sa kanyang misis dahil hindi niya kayang buhayin ang kanyang sarili. Sa mga araw na lumilipas, lalo lamang lumalala ang kanyang kondisyon. Madalas, hindi na siya makatayo ng mag-isa at hirap na ring kumain. Sa kabila noon, wala pa ring pakialam ang kanyang asawa at tila nagsawa na sa pag-aalaga sa kanya. Unti-unti na ring nagiging malamig ang pakikitungo ni Isabel. Ay, nakakapagod na talagang buhay na to. Bakit ngayon ka lang? Alas 5 ng hapon ang out mo sa trabaho, di ba? Bakit pasado alas 8 ka na umuwi? Pagod ako kaya pwede ba? Huwag mo akong simulan. Napapansin ko para nagiging madalas na ang pag-uwi mo ng late ah. Sabihin mo nga, may lalaki ka ba? Yan ka na naman sa tamang hinala mo eh. Palibasa inutil ka na kaya takot ka sa sarili mong multo. Hoy Isabel, namumuro ka na sa akin ha? Ayusin mo yung pagsasagot-sagot mo. Bakit? Totoo naman, di ba? Nung malakas ka pa, kung pagsalitaan mo ako parang wala akong naitulong sa buhay mo. Alam mo, sa totoo lang, napapagod na ako sa iyo, Paquito. Subukan mo lang akong iputan sa ulo, Isabel. Papatayin talaga kita. Gawin mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Pinagsawalang bahala na lamang ni Isabel ang banta ni Paquito. Walang takot niyang ginawa ang pinaparatang nito sa kanya. Nang dahil sa paulit-ulit na pangiinsulto ng lalaki, tuluyan nang nabaling sa iba ang kanyang atensyon. Isabel, baka gusto mong ihatid na kita sa trabaho? Naku, wag na. Nakakahiya naman sa iyo. Ano ka ba? Ayos lang yun. Akin na yung bag mo, ako na magdadala niyan. Salamat, Cardo, ha? Walang anuman. Mula ngayon, palagi na kitang ihahatid at kung may oras pa ako, pwede rin kitang sunduin. Talaga ba? Sandali nga. Bakit mo ba ito ginagawa? Ano ba sa tingin mo? Ano nga? Matagal na kitang gusto, Isabel. Ang kaso, niisip ko yung asawa mo eh. Buisit na lalaking yon. Sa totoo lang, napapagod na akong makisama sa kanya. Nagawa ka na niyan lokohin at binuntis pa yung pamangkin mo. Kung ako sa'yo,
iiwanan ko na yun. Malapit ko na talagang gawin yan, Cardo. Sandaling napaisip si Isabel sa sinabing yon ng lalaki. Maraming dahilan para iwanan niya na si Paquito. Ang kaso hindi niya alam kung paano yun sisimulan. Hindi nagtagal, nagkaroon na sila ng malalim na relasyon ni Cardo at ang kinikita naman ni Potpot ang kanilang inaasahan. Madalang nang umuwi ang babae sa kanilang bahay dahil madalas sa tahanan na siya ng kanyang lalaki tumutuloy. Ate Soledad. Oh, Potpot. Umiyak ka ba? May nangyari ba sa'yo? Yung tiyahin mo, kinuha yung perang pinaghirapan ko. Ha? Sandali, bakit naman gagawin ni Chang yon? Hindi mo pa ba alam? Ang alin? Si Aling Isabel at si Papa matagal na nagsasama sa bahay. Madalang nang umuwi yung tiyahin mo kay Mang Paquito. Kinukuha niya yung kinikita ko para sa pangangailangan nila ng papa ko. Samantalang ako nagpapakahirap maghanap buhay. Madalas hindi pa ako nakakakain. Sobra na talaga si Chang. Hoy, Potpot, narito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap pa. Nanginginig sa galit si Soledad nang marinig ang boses ng kanyang tiyahin. Hindi man niya nakikita ang babae, batid niyang nakatingin yon sa kanya ng masama. Kumukulo sa puot ang kanyang dibdib habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Chang, totoo ba na kinukuha niyong kinikita ni Potpot sa panlilimos? Oh, ay ano naman ngayon? Talagang tamad kayo magbanat ng buto, no? Hindi na kayo naawa sa bata. Sa bagay, ako nga na pamangkin niyo nagawa niyo pang abusuhin eh. Ano bang pinuputok ng butsi mong bulag ka? Alam mo, konting-konti na lang, babanata na kita dyan. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako dahil may nasasandalan ka na ngayon. Pero sa oras na mamatay ang matandang tumutulong sa'yo, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Hindi ako katulad niyo na umaasa lang sa iba para mabuhay. Ang yabang mo talaga. Kung hindi mo sana sinira ang pagsasama namin ng tiyuhin mo, wala ako sa ganitong sitwasyon. Tinamad na akong pakisamahan siya dahil sa kataksilan ninyong dalawa. Kataksilan naming dalawa? Anong pinagsasasabi nyo? Pinagsamantalahan ako ng asawa ninyo at hindi ko ginusto nangyari sa akin. Sino niloko mo? Akala mo hindi ko alam na inaakit mo nun si Paquito? Tapos nang hindi kayo magkasundo, gumawa ka ng kwento na ikasisira ng relasyon namin. Pero ayos na ako ngayon dahil nagsasama na kami ni Cardo. Hintayin niyo lang, makakarma din kayo. Matatag ang boses ni Soledad nang sabihin yon sa kanyang tiyahin. Wala na siyang ipinakitang kahit na anong takot sa harap nito. Dahil sa matinding galit, nagawa niyang bigyan to ng karamdaman na walang lunas, katulad ng ginawa niya sa kanyang tiyuhin. Sa mga sumunod na araw, nakaramdam ng matinding pananakit si Isabel sa kanyang likuran, kasabay ng pagkirot ng kanyang sikmura na tila ba pinipiga ang loob. Aling Isabel, ito na po yung pinabibili niyong gamot. Bakit pa ang tagal mo? Kanina pa kita inutusan, di ba? Tinawag po kasi ako ni Mang Paquito. Tinatanong niya kung nandito daw po kayo. Oh, anong sinagot mo sa kanya? Ano pa po ba? Di sinabi ko po yung totoo. Lintik ka talagang bata ka. Bakit mo sinabi? Hindi niyo naman po may tatago ang pakikipagrelasyon niyo kay Papa dahil madalang niyo na lang uwian yung asawa ninyo. Tapos, usap-usapan na po kayo ng mga kapitbahay dito. Kahit na, hindi mo pa rin dapat sinabi. Masama na nga ang pakiramdam ko lalo mo pang pinapasama. Isabel! Lumabas ka riyan! Nanginginig ang buong katawan ng babae nang marinig ang galit na boses ng kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na magagawa pa ng lalaki na makabangon sa hinihigaan kahit pa lumalala na ang kondisyon nito. Sa takot ni Isabel, nagtago siya sa loob ng banyo. Ngunit hinarap naman ni Cardo si Paquito na kanina pa nagsisisigaw sa labas ng kanilang bahay. Anong ginagawa mo rito? Ilabas mo yung asawa ko! Hayop ka! Kahit ibalik ko pa sa iyo si Isabel, hindi na rin niya gugustuhin na makasama ka pa, Paquito. Tingnan mo nga yung sarili mo. Halos hindi ka na makalakad. Ang kapal na mukha mong agawin sa akin ang asawa ko. Pareho lang naman tayong walang trabaho. Kaya
Ano nakita niya sa'yo? Nagawa niya ako ipagpalit sa katulad mo. Inutil ka na kasi, kaya napagod na mag-alaga sa iyo si Isabel. Ako nagagawa ko pa siyang paligayahin. Pinatigil ko na rin siya sa pagtatrabaho. Mga hayop kayo! Humanda kayo sa akin! Sa oras na gumaling ako, papatayin ko kayong dalawa! Sige lang, hihintayin ka namin dito. Walang nagawa si Paquito sa pangiinsulto sa kanya ni Cardo. Gustuhin man niyang saktan ang kabit ng kanyang asawa, batid niya na hindi niya kayang tapatan ang lakas nito. Samantala, lalo pang pinaigting ni Soledad ang pagpapahirap sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Ang pagkasuklam niya sa dalawa ay sumagad na hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi ka pa rin ba tapos sa pagdarasal? Kanina pa po ako natapos, pero pinag-aaralan ko pa rin po ang ibang orasyon. Kulang pa ba ang pagpapahirap mo sa mag-asawang yon? Balita ko ay tuluyan ng iniwan ni Isabel si Paquito. Opo, Nanay Bidang. Sa totoo lang, masaya ako sa nangyayari sa kanila. Hiniling ko talaga na magkaroon ng lamat ang pagsasama nila. Gabi-gabi ako nagsasagawa ng orasyon para sunod-sunod ang kamalasan na dumating sa kanilang buhay. Sa tingin ko ay sapat na ang hirap na kanilang nararanasan. Soledad, mas mainam pa na itigil mo na ang pananakit sa mag-asawang yon. Ayoko. Sa tindi ng kasalanan na nagawa nila sa akin, kulang pa ang paghihirap na nararanasan nila. Pero hindi makabubuti sa iyong labis na paggamit ng itim na kapangyarihan. Ang lahat ng bagay maaaring makasama kapag ito ay nasobrahan. Masyadong malalim ang sugat na binigay nila sa akin, Nanay Bidang. Hindi ako titigil hanggat hindi sila gumagapang sa hirap. Bumagsak ang ilang luha ng dalaga habang mariing hawak ang libro na naging gabay niya sa paggamit ng itim na karunungan. Ang galit niya ay tuluyan ng naging sukdulan. Sa kabilang banda, ang pagiging malupit ni Isabel sa ibang tao ay lalo lamang lumala kahit na mas pinaigting pa ang kanyang karamdaman. Pot! Bakit po, Aling Isabel? May kailangan po ba kayo? Sa tingin mo tatawagin kita kung wala akong kailangan sa'yo? Ay, pasensya na po. Nasaan ang kinita mo sa panlilimos? Kinuha na po ni Papa. Nakikipag-inuman na po sa kapitbahay. Bakit mo sa kanya ibinigay? Ay, siya po yung papa ko eh. Pilosopo ka talagang bata ka! Batukan kaya kita! Nagsasabi lang po ako ng totoo, Aling Isabel. Umalis ka na nga sa harapan ko at baka tsinilasin pa kita dyan! Napahawak na lamang sa batok si Isabel dahil sa bigat ng kanyang sitwasyon. Nang puntahan niya si Cardo sa inuman, nagawa niyang magwala roon. Hindi niya na nagugustuhan ang madalas na paglaklak nito ng alak na halos walang pinagkaiba kay Paquito. Pwede ba huwag mo akong ipahiya sa mga kainuman ko? Itigil mo na yung pag-iinom mo kung ayaw mong itaob ko yan na mesa! Hoy Isabel, huwag kang umasta na parang asawa kita. Baka nakakalimutan mo, kinuha lang kita sa inutil mong asawa. Hayop ka! Sa una ka lang pala magaling! Binigay ko lahat ng pag-aasikaso at pag-aalaga sa'yo tapos ganito pang gagawin mo sa akin. Alam mo, sa totoo lang, nagsasawa na ako sa'yo. Oo, nakuha ko na yung gusto ko. Kaya pwede ka nang umalis. Napakasama mo! Pinagsasampal ni Isabel ang lalaki hanggang sa magalit yon sa kanya. Bumagsak siya sa lupa matapos siya nitong itulak. Sa puntong yun, wala siyang ibang nagawa kundi iwan na si Cardo at bumalik sa kanyang asawa. Anong ginagawa mo rito? Dito na ulit ako titira. Ano, ganun na lang yon? Pagkatapos mo akong iwan at pabayaan? Kasalanan mo rin naman kung bakit ako nagloko eh. Kung naging mabuting asawa ka lang sana, hindi tayo aabot sa ganitong sitwasyon. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Nagagawa mo pa akong sisihin sa kalandian mo? Ano man ang nagawa ko, asawa mo pa rin ako, Paquito. Kalimutan na lang natin ang mga bagay na sumira sa pagsasama natin. Si Soledad dapat ang sisihin natin sa mga nangyari. Hindi pa ako tapos sa babaeng yon. Humanda siya. Nanlilisik ang mga mata ng babae habang nakatingin sa kawalan.
Sa kabila ng hirap na kanilang dinaranas, nagagawa pa rin nilang mag-isip ng hindi maganda sa iba. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Soledad, tinangka siyang itulak ni Isabel sa gitna ng kalsada upang tapusin na ang kanyang buhay. Ngunit bigo ang tiyahin sa binabalak nito dahil agad siyang tinulungan ni Potpot nang makita ang pangyayari. Nang bumagsak siya sa lupa, agad niyang kinapa ang kanyang tungkod na nabitawan nang siya ay itulak. Ate Soledad, ayos ka lang ba? Oo, Potpot. Sandali, sino ba yung tumulak sa akin? Ako? Bakit? Chang? May sapusa ka talagang bulag ka. Ang tagal mong mamatay. Kayo ang unang mamamatay kesa sa akin. Buhay pa kayo pero nasusunog na sa impyerno ang kaluluwa niyo ni Chong. Kung sunugin kaya kita ng buhay ngayon, gaga ka talagang bulag ka. Kung alam ko lang natutubuan ka ng sungay, dapat dun palang pinatay na kita. Malas niyo dahil binuhay niyo ako. Titiyakin ko na mas magdurusa pa kayong mag-asawa. Titingnan ko kung paano kayo gumapang habang namimilipit sa matinding sakit. Napakasama mo talaga! Marahas na sinampal ni Isabel ang dalaga at matalim niya itong tinitigan habang sumisiklab ang matinding galit sa kanyang puso. Ngunit nanindig ang kanyang mga balahibo nang ngumiti lamang sa kanya ang pamangkin. Hindi yun ngiti ng pang-iinsulto, kundi tahimik na pagbabanta. Umalis si Soledad sa harap ng kanyang tiyahin na parang walang nangyari. Kumusta ang pagtitinda mo ng sampagita? Kumita ka ba? Ayos naman po. Nga pala, anong oras na, Nanay Bidang? Mag-oorasyon po muna ako bago kumain. Wala nang iting na libro, Soledad. Po? Ano pong sinasabi ninyo? Binaon ko na sa lupa ang mga kagamitan ko. Natatakot ako na baka lamunin na ng galit ang buo mong pagkatao. Saan niyo binaon yung itim na libro? Tumigil ka na. Sapat na ang pagpapahirap mo sa mag-asawa. Nababahala na ako sa maaaring mangyari sa iyo. Akala ko nauunawaan niyo ako. Kayo nagturo sa akin ng itim na karunungan. Pero bakit pinipigilan niyo akong gamitin yon? Hindi pa sapat ang paghihiganti ko sa mga taong umabuso sa akin. Kaya nakikiusap ako, Nanay Bidang. Ibalik niyo sa akin ang libro. Soledad, hindi na tama ang paggamit mo sa itim na karunungan. Lumagpas ka na sa limitasyon nito. Walang mali sa ginagawa ko. Nararapat lang sa mga taong yun na bigyan ng kaparusahan. Nangangapa man si Soledad nung mga sandaling yon, sinikap niya pa rin na magtungo sa bakuran. Doon niya lamang naisip na maaaring ibaon ng matanda ang mga kagamitan nito. Hindi niya alam kung saan ang eksaktong kinalalagyan ng mga yon, ngunit nagpatuloy siya sa pagbungkal ng lupa. Kasabay ng kanyang mga luha ang pagbuhos ng malakas na ulan. Maya-maya pa, napatigil siya sa kanyang ginagawa nang maramdaman na nasa tabi niya na si Nanay Bidang. Eto na ang libro. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon na gamitin ang bagay na yan. Pero ipangako mo sa akin na sa oras na magsisi na mag-asawa sa kanilang ginawa ay titigilan mo ng pananakit sa kanila. Walang kasiguruhan ang sinasabi ninyo, Nanay Bidang. Sa sobrang sama ng pagkatao nila, malabong pagsisihan nila ang mga kasalanan nila sa akin. Soledad, tandaan mo, may Diyos pa rin tayo. Walang imposible sa Kanya. Binasag ng katahimikan ang sandaling yun. Ang bawat pagbagsak ng mga luha ng dalaga sa lupa ay may kalakip na galit sa mga tao na nang-abuso sa kanya. Ang paghihiganti niya ang nagbibigay sa kanya ng kaginhawahan. Kaya hindi siya titigil hanggat hindi siya nakukontento sa pagpapahirap sa kanyang tiya at tiyuhin. Lumipas pa ang mga araw, nabalitaan niyang sumuka ng dugo ang kanyang tiyahin sa walang katiyakan na dahilan. Isabel, narito na ako. Kumain na tayo. Saan galing ang pera mo?
Tumambay ako kanina sa harap ng mall at kumita ako kahit papaano sa panlilimos sa mga tao roon. Hanggang ganito na lamang ba tayo? Nahihirapan na ako sa ganitong buhay, Pakito. Tapos pareho pa tayong may karamdaman. Huwag mo masyadong isipin ang problema natin. Sasakit lang ang ulo mo sa ginagawa mo eh. Ako nga kahit masama ang pakiramdam ko, sinisikap ko pa rin na kumita ng pera para lamang meron tayong makain. Aba, dapat lamang. Wala naman tayong ibang aasahan. Kung samahan mo kaya ako sa panlilimos, mas malaki ang kikitain natin kung pareho tayong maghahanap buhay. Ayoko nga. Bakit ko gagawin ang isang bagay na responsibilidad mo? Ang sabihin mo nahihiya ka lang. Wala na nga tayong makain eh, umaarte ka pa dyan. Tigilan mo na nga ako. Oh, masama na nga ang pakiramdam ko eh. Binubuisit mo pa ako. Tatayo na sana si Isabel nang bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan. Dahil doon nabalot ng pangamba ang mga sandaling yun. Maya-maya pa, sumuka ang babae ng ilang pirasong insekto. Parehong nanlaki ang kanilang mga mata sa pangyayaring yun. Kinabukasan, nagtungo sila sa health center upang magpatingin. Wala silang sapat na pera kaya nagtiyaga na lamang sila na pumila doon. Habang naghihintay na matawag ang kanilang pangalan, hindi inaasahan na naroon din si Soledad kasama si Nanay Bidang. Soledad, maupo ka muna rito. Magpapalista lang tayo ng pangalan. Sige po, Nanay Bidang. Anong ginagawa mo rito? Chang? Oh, bakit parang nagulat ka? Hindi ko kasi inaasahan na nandito po kayo. Malaki na pala ang tiyan mo. Hindi ka ba nahihiya na ipagpatuloy ang pinagbubuntis mo? Bakit ko naman ho ikakahiya ang pinagbubuntis ko? Hindi dapat mabuhay ang batang bunga ng kalandian at kataksilan mo. Tumigil na po kayo. Subukan niyo pang pagsalitaan ng hindi magandang bata sa sinapupunan ko. Titiyakin ko na may kasasadlakan kayo. Bakit ka nagagalit? Totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Sana nga mamatay ang pinagbubuntis mo. Dahil hindi siya nararapat mabuhay sa mundong ito. Kayon dapat mamatay. Nang dahil sa matinding galit ni Soledad, winasiwas niya ang kanyang tungkod upang saktan ang kanyang tiyahin. Ngunit bago pa mauwi sa sakitan ang kanilang sagutan, mabilis silang naawat ng mga staff ng health center. Ay, Isabel! Hindi mo ba talaga titigilan ang pamangkin mo? Nakikialam ka na namang matanda ka. Isabel, tara na nga. Umuwi na tayo dahil nakakahiya na sa mga tao dito. Tumigil ka! Hindi pa ako tapos sa dalawang ito. Hindi ka talaga marunong matakot sa karma, no? Kung may dapat mang matakot sa karma, walang iba kundi si Soledad. Kinupkup ko na nga siya, nagawa pa rin akong ahasin. Sige lang, paniwalaan niyo lang ang kasinungalingan ni Chong Pakito. Wala na akong pakialam sa sasabihin niyo sa akin. Basta wag niyo lang idadamay ang magiging anak ko. Hindi man direktang nakatingin ang dalaga sa tiyahin, ramdam pa rin ng ginang ang tindi ng kanyang galit. Matapos ang kaguluhan, umalis ang mag-asawa, dala ang sama ng loob sa pamangkin. Nakakainis talaga ang mga yon. Pasalamat sila, masama ang pakiramdam ko ngayon. Kung hindi, pagbubuhulin ko silang dalawa. Kailan ka ba talaga titigil sa pakikipag-away kay Soledad? Hanggat hindi siya namamatay. Masyado na niyang iniinsultong pagkatao ko. Wala talaga siyang pinagkaiba sa mga adik niyang magulang. Ay, sa totoo lang, napapagod na ako sa buhay nating ito. Natahimik si Isabel sa malungkot na boses na yon ni Pakito. Ramdam niya ang bigat na dala ng mister, kaya hindi na siya nakapagsalita pa. Sa puntong yun, tila saglit na nahinto ang mundo sa pagitan nilang dalawa. Ngunit sa kabila ng hirap na kanilang pinagdadaanan, nananatili pa rin ang galit sa kanilang mga puso. Samantala, isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Soledad. Nanay Bidang, tulungan niyo po ako. Ay, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ka dinudugo? Hindi ko po alam. Ay,
Tumito ka muna at tatawag lang ako ng tutulong sa atin. Kailangan mong madala sa ospital. Nagmamadali ang matanda na humanap ng taong maaaring tumulong sa kanila. Mabuti na lamang at may ilang barangay tanod na dumaan malapit sa kanilang bahay. Agad nilang tinulungan ang dalaga upang madala sa pagamutan. Nang masuri ng doktor ang kalagayan ng bata sa sinapupunan ni Soledad, nalungkot siya sa ibinalita nito. Dahil sa matinding stress na kanyang nararanasan, nasawi ang kanyang ipinagbubuntis. Kasalanan ni Chang kung bakit nawala ang anak ko. Humanda siya sa akin. Hindi ako titigil hanggang may natitirang hininga sa kanya. Soledad, huwag mo nang isisi sa iba ang nangyari sa iyo. Dahil ito na ang kabayaran sa labis na paggamit mo ng itim na karunungan. Pero hindi naman ako masamang tao, Nanay Bidang. Biktima lang ako ng karahasan na gawa ng mga taong halangang kaluluwa. Subalit, nagiging katulad ka na nila. Hindi na umiiral ang konsensya sa iyong isipan. Puno na ng galit at puot ang puso mo, Soledad. Masyado mong inabuso ang karunungan na itinuro ko sa iyo at maling-mali yon. Siguro nga, mali ang pamamaraan ko sa paghihiganti. Pero kung hindi ko ginawa ang bagay na yon, paano ko makukuha ang hustisya? Matagal mo nang nakuha ang hustisya, Soledad. Sapat na ang hirap na pinagdadaanan ng mag-asawang yon. Kaya sana'y tumigil ka na. Mariing hinawakan ni Nanay Bidang ang kamay ng dalaga upang siya ay kumbinsihin. Ngunit nanatiling tahimik si Soledad habang umaagos ang kanyang mga luha. Samantala, halos isang buwan nang nilalabanan ni Paquito ang mabigat na karamdaman na unti-unting nagpapahina sa kanyang katawan. Ngunit pilit siyang nagpapakatatag. Isang araw, hindi inaasahan ng lalaki na mapapadpad siya sa isang albularyo sa kanilang lugar. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nagtulak sa kanya upang humingi na ng tulong sa albularyo. Nang siya ay suriin noon, labis ang kanyang pagkabigla sa sinabi ng manggagamot. Isang babae raw ang may kagagawan ng kanyang karamdaman. Humanda sa akin ang Soledad na yon. Oh, ano nangyarit? Nanggagaliiti ka riyan? Sinubukan ko magpatingin sa albularyo kanina. Sinabi niya sa akin na may isang babae raw na nang babarang sa akin. Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa mga ganyan. Siyempre, dahil totoo naman talagang pambabarang. Eh kung ganon, sinong taong maaaring gumawa nito sa'yo? Sinabi ko na kanina, di ba? Sino ba may galit sa akin? Si Soledad? Tumpak! Walang ibang mananakit sa akin kundi ang baliw mong pamangkin. Humanda siya sa akin. Sandali, anong gagawin mo? Huwag mo nang alamin. Manahimik ka na lang dito sa bahay. Nagmadaling umalis si Paquito upang magtungo sa bahay ni Nanay Bidang. Nagkataon na wala roon ang matanda dahil nagtinda yon ng sampagita sa harap ng simbahan. At nagpapahinga naman ng gabing yon si Soledad dahil sa masamang nangyari sa kanyang pinagbubuntis. Habang naghuhugas ng kamay ang dalaga sa kusina, narinig niya ang pagbukas ng pintuan ng walang pag-iingat. Nanay Bidang, kayo po ba yan? Sandaling tumigil ang dalaga sa kanyang ginagawa at sa puntong yon, ramdam niya na ang kaba sa kanyang dibdib. Kumusta ka, Soledad? Chong? Ako nga. Anong ginagawa niyo rito? Pumunta ako rito para tapusin ang buhay mo. Hayop kang babae ka? Ang lakas ng loob mong gantihan ako? Anong sinasabi ninyo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko nang ginawa mong pambabarang sa akin. Nararapat lang na ibigay kong kaparusahan sa inyo yon. Sa totoo lang, kulang pa nga yun. Kung ipakain ko kaya sa iyo yung dila mo para hindi ka na makapagsalitang buwisit ka, ha? Huwag kayong lalapit sa akin. Kung hindi... Ano? Kung hindi ano? Sa tingin mo ba may magagawa ka? Humanda ka sa akin dahil tatapusin ko ng buhay mo. Agad na inatake ni Paquito ang babae at mariin niyong sinakal.
Habang unti-unting nawawalan ng ulirat ang dalaga, sinikap niyang makahawak ng patalim. Kinapa niya ang lababo hanggang sa may mahawakan siyang kutsilyo. Sa kabila ng pag-atubili, isinaksak niya yon sa lalaki. Ngunit hindi roon natatapos ang kanilang sagupaan. Nang bumagsak sa sahig ang kanyang tiyuhin, nagawa pa nitong pigilan ang kanyang mga paa na makaalis sa lugar. Subalit dahil sa matindi niyang pagnanais na makaalis, muli niyang inundayan ng saksak si Pakito hanggang sa tuluyan na yung mamatay. Bagamat wala siyang nakikita, nagawa pa rin ng dalaga na ipagtanggol ang kanyang sarili sa tulong ng kanyang matalas na pakiramdam. Soledad! Pagtawag ni Nanay Bidang sa dalaga nang makauwi na yon sa kanyang bahay. Ngunit kinabahan siya nang marinig ang pag-iyak ni Soledad. Sa labis na pag-aalala ng matanda, agad niyang tinungo ang dalaga. Nanay Bidang, anong nangyari dito? Sinubukan po akong patayin ni Chong pero dahil sa kagustuhan kong protektahan ang sarili ko, nagawa ko ang bagay na yan sa kanya. Sa tingin niyo, wala na kaya siyang buhay? Diyos ko, Soledad, hindi ko inaasahan na aabot ka sa ganitong sitwasyon. Bitawan mo na yung kutsilyo. Akin na, umalis ka na rito. Pero paano po kayo? Anong gagawin natin kay Chong? Ako na ang bahala umako sa nagawa mo. Umalis ka na at kahit na anong mangyari, wag kang lilingon pabalik. Hindi po pwede. Ayokong akuin niyo ang kasalanan ko. Wala kang kasalanan, Soledad. Dahil pinagtanggol mo lamang ang iyong sarili. Marami pang magagandang bagay ang maaaring mangyari sa buhay mo. Samantalang ako, matanda na at kahit makulong ako, wala nang mawawala sa akin. Kaya umalis ka na. Ayoko po. Pananagutan ko ang ginawa ko. Pwede ba? Huwag na matigas ang ulo mo. Sumunod ka naman sa akin kahit ngayon lang. Masyado na mabigat ang mga nangyari sa iyo. Hayaan mong tulungan kita makaalis sa sitwasyon na ito. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Nanay Bidang! Labag man sa kalooban ng dalaga na iwan ng matanda, napilitan na lamang siyang gawin yon. Umalis siya ng bahay na walang malinaw na desisyon. Kinabukasan, nabalitaan niya na nakakulong na si Nanay Bidang. Sa labis na pag-aalala ng dalaga, agad siyang nagtungo sa presinto kung saan naroroon ang matanda. Ngunit naabutan niya sa lugar ang kanyang tiyahin. Sisiguruhin ko mabubulok ka sa kulungan, matanda ka! Tigilan niyo si Nanay Bidang dahil wala siyang kasalanan. Sinasabi ko na nga ba pupunta ka ritong bulag ka eh? Oo, para linisin ang pangalan ni Nanay Bidang. Wala siyang kasalanan sa nangyari kay Chong dahil akong pumatay sa kanya. Hayop ka! Nagawa ko yon dahil pinagtangka niya akong patayin. Soledad, tama na! Walang katotohanan yung sinasabi mo. Ako talaga ang pumatay sa iyong tiyuhin. Hindi po, Nanay Bidang. Pasensya na pero hindi kaya ng konsensya ko na kayo magdurusa sa kasalanan na nagawa ko. Pareho kayo mabubulok sa kulungan. Hindi kita mapapatawad, Soledad, sa ginawa mong pagpatay sa asawa ko. Hindi ko rin kayo mapapatawad sa pang-abusong ginawa niyo sa akin. At wala akong pinagsisisihan sa mga nagawa ko sa inyo. Nanatiling matatag ang boses ni Soledad kahit pa nanginginig ang kanyang katawan at patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit at takot na kanyang pinagdaraanan, pinili niyang maging matapang. Hindi na siya ang dating mahina at tahimik na dalaga. Hinarap niya ang pananagutan sa kanyang nagawa at sa bandang huli, napagtagumpayan niya ang lahat ng pagsubok. Napatunayan sa korte na pagtatanggol lamang sa sarili ang kanyang ginawa laban sa tiyuhin na mayroong masamang balak sa kanya. Samantala,
Pumanaw naman ang kanyang tiyang Isabel dahil sa karamdaman na wala ng lunas. Soledad, kamusta ang benta mo? Ayos naman po, Nanay Bidang. Alam niyo ba, may taong umubos ng paninda ko at binigyan niya pa ako ng 300 piso na tulong niya sa akin. Mabuti talaga ang Diyos dahil hindi kanya pinababayaan. Kaya nga po mamaya kumain po tayo sa labas at isama natin si Potpot. Pagkatapos dalawin natin si Ramon sa kulungan. Balita ko, malapit na rin siya makalabas dahil na-dismiss na raw yung kasong isinampa sa kanya ni Chong Paquito nung wala nang dumalo sa hearing. Ay, oo nga sige ba? Maraming salamat sa inyo, Nanay Bidang ha. Kung hindi dahil sa pangaral niyo sa akin, baka tuluyan na akong nilamon ng galit. Opo, masakit pa rin ang mga nangyari sa akin, pero alam ko na maghihilom din ang mga sugat sa puso ko. Tama ka, Soledad. At huwag nating kalimutan na humingi ng gabay sa Panginoon. Mariing niyakap ni Nanay Bidang ang dalaga at naramdaman naman ni Soledad ang pagmamahal ng matanda. Hindi man niya nagawa magpatawad sa mga taong nanakit sa kanya, natutunan niya na hindi lahat ng sugat ay kailangang kalimutan kaagad. Ngunit mahalagang wag hayaang manatili ang galit sa puso dahil ito rin ang maaaring pumigil sa sariling paghilom at pag-unlad. Sa kabila ng lahat, unti-unti niyang naunawaan na ang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa nakaraan, kundi sa desisyon niya na magpatuloy at piliin ang mas maayos na bukas para sa kanyang sarili. Yon! Ganda naman ng kwento na yon. Isa na naman pong malupit na kwento mula kay Enteng. Dahil dyan, meron po ulit tayong shout out. Simulan po natin kay Mariana. Hello kay Hayashi Megan, kay Kim Bara, Christina Peru, Lady Dam, at kay Jenna Concepcion, kay Elsie Pasasadaba. Hello po kay Lovely Boon, kay Kat Burglar Cutie, Rubilin, Neneng Leonora, Nena Diones, kay Jennifer Agustin from Monet Soto. Hi po sa Gawaran, Reyes, family of Madrid from Lea Gawaran. Hello din po kay Mel Santa Rita, kay Lydia Lopez, kay Cute Survivor, Tessie Reyes, Romela Terrado, Bob Dylan Dingkong from Marcos Balingasa. Hello po kay Sam Escobar, kay Febe Jane Toledo, Hannah Maylin Sesgundo, kay Micaela Ray, kay Freya Ray from Rosemary Casonete, Marina Lasquite, Jonna May Creo, Manong Xiao, at kay Monica Nieves. Hi din po kay Marjeline Pasil from Cota Dahar. Pasensya na po kayo. Hi kay Elsa Havinya at syempre po kay Christine Guevara. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Nabaliw na.